bigyan natin ng reaction opinion itong post Inday Sara Duterte 41 minutes ago. Statement on the suspension of Representative Barzaga, December 3, 2025. So ito, official statement ng Office of the Vice President. Okay. The suspension of Representative Kiko Barzaga is part of a series of efforts to silence voices that speak uncomfortable truths. This is not the first time that critics of the government have been met with punitive action. In less than a year, we witnessed the kidnapping of a former president and the filing of inciting to sedition charges against several individuals, including myself, simply because we dared to question those in power. In a nation that takes pride in democracy, dissent should not be treated as a threat. The right to speak freely is not granted by those in power. It is a fundamental right guaranteed and protected by our very Constitution. Karapatan ito ng bawat Pilipino, lalo na ng mga lingkod bayan na may tungkuling magsiwalat ng katotohanan. Kaya kung ang isang halal ng bayan tulad ni Congressman Barzaga ay maaring patahimikin, paano pa ang mga ordinaryong Pilipino wala namang kapangyarihan o posisyon? Democracy demands courage. Democracy demands the freedom to speak and the freedom to question. I stand with every Filipino who refuses to be intimidated. Hindi natatakot ba? Hindi nagpapatakot. Sokran. Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. Wow! Mag-like tani. Basa tayo sa mga ano. Adele Quizon, sabi niya, silent martial law. Dagadas yan. Akala nila, hindi na sila mawawalan ng kapangyarihan. Konting tiis na lang. Malapit na ang 2028. God bless Congressman Barzaga and Ma'am Sara. Yes, pagtiisan na lang natin ito. Nakapagtiis na nga tayo ng 3 taon eh. So, kayang-kaya na natin itong another 3 years. Dahil, as sure as the sun rises in the morning and sets in the afternoon, ganon din kasigurado ang ating VP Sara magiging presidente sa 2028. Tama? Fade M. Jeff, bakit kaya galit na galit mga kakamping kay BP? Hindi naman sila inaano. Ang malakas na kalaban ng manok nila ay si BP Sara. Gagalit-galitin lang talaga. May nabasa akong post, si Dare to Ask. Sabi niya, after yung kapalpakan ng November 30 rally nila, ang pinagtutuunan na nila ngayon ng pansin, itong mga kakampi, ay sirain si BP Sara. Pinapalabas nila na napakakurap ang BP Sara natin. That is in preparation for the February 2026 filing of impeachment complaint. So lahat na ginagawa nila, yung kay Senator Bato, lumalabas na wala na siya sa Senate, hindi nag-attend. Ano yan? Nagtatago na ba? Dahil iniiwasan yung arrest warrant ng ICC. Kung ganon, di nawalan na ng isang senador na boboto para sa acquittal ni VP Sara. Minus, Bato. Kung magtagumpay pa sila kina Senator Villanueva, Senator Jinggoy,
Senator Escudero. Di minus 4 na. But, wala, hindi magtatagumpay ang mga yan. Telegram, Hannah Rain, sana mag 2028 na. Dan Padilla, mismo, criticism of government corruption is protected by the Constitution. Meron nga may jurisprudence ruling ng Supreme Court, 1920s pa ata ito. Kalimutan ko yung kaso na ang sinabi ng Supreme Court na government officials should not be onion skin, hindi balat sibuyas. Kung criticize ka ng dahil sa trabaho mo, walang kasalanan yun, sabi ng Supreme Court. Kasi being a public official, your public figure, talagang sentro ka talaga ng pagbatikos. So yung kay Congressman Barsaga, binabatikos man lang niya is yung corruption. So ito, isinama nila na parang dahilan na sinuspensya yung mga post ni Kiko Barsaga nung civilian pa siya. Anong kinalaman yung mga ginawa niya nung civilian pa siya? Dapat dito lang tayo sa panahon na congressman na siya at yung mga post niya ngayong congressman na siya paglaban sa nilalabanan niya ang korupsyon. Nagsimula kay Romualdez, tapos napunta kay Marcos, Pangulo, napunta kay Sandro, mga ganon. O tapos sinuspend. Tingin nila mapapatigil nila si Barsaga? No way. Tuloy yan kahit suspended. Habang ang taong bayan, matatakot nila? Tingin ko hindi. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak, bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas, Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha ko't dalita, aking adhika, makita kang sakdalaya. Yes! Ang bayan kong minamahal, ipaglaban natin ang ating kalayaan. Huwag patatakot kahit kanino man. Hindi magtatagal ang kanilang kapangyarihan. Ang kapangyarihan nasa taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos nilang tahanan.